sa Marcos administration. Shout out BBM sa lahat ng involved sa pagpatapon kay PRRD sa Netherlands. Tingnan nyo ang epekto ng ginagawa nyo kay PRRD. Tingnan nyo. Bumabagsak ang rating ni BBM at tumaas ang rating survey sa trust rating survey ni PP Sara, 'di ba? So, mas sasabihin natin mabaho pa sa tae si BBM ngayon. 'Di ba? At sa mga kongreso, nakita ko sa video na ginigipit daw ng Congress yung lahat ng sumusuporta kay BP Sara. Ano kayo ngayon? Ginigipit ninyo kasi nakita ninyo kung gaano kamahal na mga tao ang mga Duterte. Tingnan nyo. Hindi lang yan dito lang sa Pilipinas. Kay Mr. Real Talker ko kinuha to. Diba? Tingnan nyo nga yung epekto ng ginagawa nyo. Akala nyo naman kasi, pag napaalis ninyo si Tatay Digong dito sa Pilipinas, pag nabigay ninyo siya sa ICC, akala nyo kasi wala na. Yung bang tatahimik na ang mga tao, ganyan. Hindi pwede yun. Dahil sa legacy ni Tatay Digong during ng kanyang administration, hindi makakalimutan ng mga tao yun. Lalo pat wala namang nakitang kabutihan ang Marcos administration. Walang nakitang mga proyekto, walang nakitang mabuti sa bayan. Siyempre naalala pa rin ng mga tao yung siyempre hindi natin talaga maiwasang maikumpara yung dating administrasyon ni PRRD at sa kasalukuyang administrasyon. Kasi ngayon, walang nagawa, puro impeachment dito, impeachment doon. Nakafocus sila paano pabagsakin ang mga Duterte. Yun ang legacy ng Marcos administration. Diba naging tuta siya ni Romualdez ng kanyang pinsan? Diba? Naging tuta ng mga congressman. Sa mga congressman ngayon, ano? Diba? Yung mga sa mga senators na isa rin sa gustong pabagsakin ang mga Duterte. Si Hontivirus. Diba? Sino ba bang mga senators dyan? O diba? Sa Kongreso. Sa mga buhaya. Tingnan nyo kung ano ang epekto ng ginagawa ninyo kay PRRD. Kung anong epekto ang ginagawa nyo sa mga Duterte. Lalong sumisikat at lalong minahal ng sambayan ng Pilipino sa buong mundo. Diba? Ito, hindi lang ito. Buong mundo buong mundo. Yan. Mabaho pa kayo sa tae. Shout out to Marcos PBBM. Pangulong Marcos. Ano ngayon? Ano ngayon ang outcome ng ginagawa mo kay Duterte, sa mga Duterte? Diba? Bumagsak ang rating mo. Diba? Mas mabaho ka pa ngayon sa tae. Sobra. Pati sarili mong si Amy Marcos, kahit sarili mong kapatid, ayaw makisama dyan sa alyansang Pilipino nyo. Diba? Kasi alam niyang hindi siya mananalo pag sasabay siya sa inyo. At kahit na hindi sumasabay, parang ayaw na rin ng mga tao sa mga Marcoses. Diba? Binigyan namin kayo ng pagkakataon
nalinisin ninyo ang inyong pangalan kasi bahong-baho na talaga yan noon pa man. Dahil sa tatay mo. Sa martial law. Ngayon, binigyan ka ng pagkakataon linisin yon, PBBM. Anong ginawa mo? Wala kang ibang ginagawa sa iyong administrasyon, 3 taon na. Puro kayo ang gusto pabagsakin ang mga Duterte. Yun ang legacy ninyo. Yun ang legacy mo, PBBM. Pabagsakin ang mga Duterte. At ilagay si Tatay Digong sa ICC. O yan. Successful. Nandun na tayo sa ICC. Pero ano bang epekto nito sa ekonomiya ng bayan? Diba 1 week? 0 remittance ang mga FWs. At wala nang tiwala ang mga tao sa UPBBM. Wala nang tiwala ang mga tao sa administrasyon ngayon. Diba? Isipin ninyo hindi kayo magtatagal sa pwesto nyo. At kailangan yung mga sangkot sa mga nangyayari ngayon, lalo na sa nangyari sa pagtraidor sa ating soberanya, pagtraidor natin, yung si Tatay Digong, tinapon nyo sa Netherlands. Di ba isang pagtatraidor yun? Meron naman tayong hukom dito sa Pilipinas. So, ano nangyari? Wala na ba tayong tiwala sa ating justice system? At kailangan pa talaga ibang lahi? At kailangan pa talaga doon pa talaga sa ICC dadalhin si Tatay Digong para litisin? Tingnan niyo, sa dinami-dami talaga, grabe. Grabe magmamahal nila kay Tatay Digong sa mga Duterte. Grabe, ano nangyari? Maling hakbang, pikat ninyo. Maling hakbang ang ginawa ninyo. Marcos administration, maling hakbang. At eto pala guys, ngayon ko lang nalaman. Tingnan nyo to. Ito pala si asawa ni Maine Mendoza. Sino yan? Hindi ko kilala kasi nainis ako. Hindi ko kilala yan kasi nainis ako. Yun na nga. So, ito nga pala si Arjo. Isa pala yan sa pumirma sa impeachment ni BP Sara. So, kung sino man ang nasasakupan nito, wag yung iboto. Kahit na idol natin si Maine Mendoza. Yan guys. Isa siya sa pumirma sa impeachment ni BP Sara. Kaya sa mga nasasakupan ni Arjo, wag na nyo siyang iboto. Yun lang guys. Grabe no. Maraming mga traidor. Balik tayo doon. So eto nga, di ba? So alam kong nagsisisiyan sila. Di ba? Nagsisisiyan ang Marcos administration kung bakit pinadalas na Tatay Digong doon. Akala nila kasi akala nila kasi pag nagawa nila yung pagtatapon kay Tatay Digong sa Netherlands, babango sila. Babango yung pangalan nila. Nagkamali sila. Kasi PRRD is the best president ever in the Philippines. Siya lang talaga yung pinaka-the best na presidente sa buong Pilipinas. Sa mga dating nagdaan na presidente, si Tatay Digong lang talaga ang pinaka-the best. Diba? Hindi natin makakalimutan yung mga legacy niya na nagawa niya sa Pilipinas. Kaya, PBBM, baho ka pa sa tae. Mabango pa ang tae sa'yo. Promise. Wala na kayo. Walang boboto sa inyo. Sa next election, walang boboto sa inyo. Promise. Bagsak kayo. Bagsak ang alyansa mo. Bagsak lahat ang mga Marcoses. Tingnan nyo.